Magandang araw, mamayang Pilipino, bayan ng Pilipinas. Meron tayong bagong isyu ay patungkol sa People Initiative na ang Kongreso gustong baguhin ang Charter Change 1987 Constitution at gawing parliament ang Kongreso at magiging speaker. Ang ating speaker ay magiging Prime Minister. So yun ang ating issue ngayon. So itong bagong issue guys, may init-init ito sa taong bayan. Kasi ang Kongreso talagang sila ang may gusto, may plano na yung People Initiative dapat ay manggagaling sa tao, hindi manggagaling sa Kongreso. Kaya si Harry Roque talagang nagagalit si Harry Roque sa mga taga-Kongreso. Pakinggan natin guys. Konsepto po ng People's Initiative, binababoy ng Kongreso ayon sa dating tagapagsalita ng Pangulo na si Attorney Harry Roque. Narito balita ni Daniela Paulite. Binababoy nila yung konsepto ng People's Initiative. Hoy! Kaya nga ang tawag dyan, People's Initiative. Dapat magaling sa taong bayan. Hindi dapat nanggagaling sa mga politiko na nais makinabang sa pagbabago ng salagang batas. Kung gusto mo maging presidente, gawin mo ang tama na maging popular ka, na manalo ka sa eleksyon bilang presidente. Hindi sa pamamagitan ng pagbabago ng salagang batas dahil alam mong kaya mong maging prime minister. Ito ang mainit na pahayag ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque para baguhin ang charter change ng Constitution 1987. Kasunod ito ng balitang may ipinakakalat na petisyon para amyendahan ang ilang probisyon sa 1987 Constitution sa pamamagitan ng People's Initiative. Sabi ni Albay 1st District Representative Edsel Lagman, hinihimok daw ng naturang inisyatibo ang mga mamamayan na pumirma kapalit ng 100 piso. Para naman kay Attorney Roque, kinakailangang hiwalay ang gagawing pagboto ng Kamara at Senado. Anya, tiyak na matatalo ang Senado dahil binubuo lang sila ng 24 na mambabatas, habang nasa 318 naman ang Kamara. Pagdidiin pa ni Roque, Kamara lang naman ang siguradong makikinabang sa isinusulong na pag-amyenda ng saligang batas. At dahil ang magbebenepisyo dito sa proposed amendment na ito ay ang Kamara, dahil masusunod na ang gusto ng Kamara kung paano baguhin ang ating saligang batas, at isa na dyan po yan ay para buwagin nga ang Senado at gawing parliament ang Kongreso, para sa ganun ang speaker ang magiging prime minister. Kasunod dito ay nanawagan din si Roque sa taong bayan na maging matalino at mapagmasid. Manindigan po tayo dahil hindi po yung People's Initiative. Yan ay mag-initiative ng mga gahaman sa kapangyarihan na binababoy ang ating konsepto ng People's Initiative. Ang People's Initiative ay isa sa 3 paraan para mabago ang konstitusyon ng bansa. Ano sabi ni Harry Roque, dating spokesman person ni Pangulong Roa Duterte? Sabi niya, binababoy nila ang konsepto ng People Initiative. Mga gunggong. Kaya ang tawag dyan, People Initiative, manggagaling sa taong bayan, hindi manggagaling sa Kongreso. Mga luko-luko talaga to. Kaya yung charter change, kung gustong baguhin yan guys, 3 paraan. Una-una, Constituent Assembly. Pangalawa, Constitutional Convention. Pangatlo, itong People Initiative. So ito guys, itong sinasabi ng Constituent Assembly, ito ay mga Kamara, Congress. Butuan nila yan Tapos Senate. Then pangatlo ang mga taong bayan. Kaya itong ginawa ng mga taga-Congress
Hindi ko alam kung silang may pakanan nito. Kasi guys, merong video dun sa lugar ng Albay ata yun, na yung mga tao doon, hinimok nila, papirmahin sila para yung kanilang plano ay matagumpay. May nag-campaign doon, yung tinatawag nilang signature campaign para sa pagbabago. Kaya ang mga tao, hinimok ang mga tao para pumirma. Then, anong ginawa nila? Linlangan ang mga tao sa pamagitan pagbibigay ng ayuda at pagbigay ng konsuelo. Napakalupot talaga to. Tayo ang kawa dito guys, ang taong bayan ang kawa dito, kasi ang nakaupo sa kongreso guys, pag mangyari yan, ang magiging ang congress guys, magiging parliament niyan. Tapos ang speaker dyan ay magiging prime minister. Ngayon, ang nakaupo dyan, ang mga taga-kongreso, puros corruption. Naalala niyo yung corruption dyan guys? Yung sinasabi ni Pimentel, unprogrammed fund. Naku guys, tayo ang kawawa dito guys pag ito ay mangyari. Kaya mag-ingat tayo guys. Mag-ingat tayo, huwag tayo magpadala sa kanilang mga plano, magbigay sila ng ayuda, konsuelo, himukin ng tao, papermahin, gusto ang pagbabago. Huwag guys. Kawawa ang taong bayan pag mangyayari yan. Kaya mag-ingat tayo, huwag tayo magpadala sa 100 pesos niyan. Pero sa tingin ko guys, ang kawawa dyan, alam ko bakit. Hindi lang tayong lahat. Tapos, ang madala nila para magperma niyan guys, ay yung mga nasa barangay, yung katulad ng mga yung mahirap. Kasi mahirap, bigyan mo silang sardines, 5 kilong bigas, pumayag na yan guys. Kasi yun kasi ang nakikita natin di ba? So kaya mag-ingat tayo guys. Ito guys, panoorin itong video. Meron silang tinatawag na signature campaign para daw sa pagbabago. Panoorin niyo ang video guys. Form na ito para ito sa kinakalap ng ating mahal na congressman na signature campaign. Para saan po yung signature campaign? Para po sa pag-amyenda o sa pagbabago ng 1987 Constitution. Ito para po gusto nila itong mabago kasi 'di ba? Marami na yung mga dati pang batas na hindi naman po naaangkop na sa panahon ngayon. So, ito po, kung sakali po ito napapabor po sa atin, marami po tayong makakalap si congressman dito, magkaroon po tayo ng charter change. Malaking tulong po ito sa atin. Bakit? Di ba po binibigyan tayo ni congressman ng AX? Di ba po binibigyan tayo ni congressman ng tupad? Ang AX po ba at tupad batas ngayon? Wala pong batas, di ba? Kung ito po magkaroon ng pagbabago, gagawain na pong batas ang AX at tupad. Hindi lang po tayo makikinabang. Lahat na po ng mga kamag-anak natin at buong Pilipinas po. Di ba po laking tulong giginhawa tayo? Meron tayong laging ayuda. Meron laking tulong po sa atin, di ba? Kaya po, ito po, bilang po mga leaders po ng ating congressman, kung kayo po pipirma po dito, meron pong pakonsuelo ang ating mahal na congressman. Ito po nanay, meron pong pakonsuelo sa atin ang mahal na congressman. Pati mga tao Bibigyan po tayo ng AIS. Di ba?